Sa loob ng korte, lumingon ang ate ko ng diretso sa huwes at sinabing, "Sa wakas, Judge, akin na ang bahay na to." Hindi man lang siya tumingin sa akin. Hindi na niya kailangan. Sa likuran niya, nagsimulang magpalakpakan ang mga magulang ko. Yung uri ng palakpak na ibinibigay mo kapag sigurado ka ng panalo ka na. Nakatayo lang ako doon ng tahimik. Nakakuyom ang mga kamay. Nararamdaman ang bawat tingin ng mga tao sa loob ng courtroom. Sa paningin nila, talunan ako. Ang tahimik na anak, ang laging nagpaparaya. Ngumiti ang ate ko, na tila ba tapos na ang kwento at siya ang bida, pero ang hindi nila napansin ay ang ekspresyon ng judge. Huminto siya sa paglilipat ng mga pahina ng folder. Nanigas ang kanyang mga daliri sa isang dokumento. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa akin. "Carter," kalmado niyang sabi, "bago ako magbaba ng desisyon sa kasong ito, may kailangan muna akong itanong sa iyo." Iyon ang sandaling naglaho ang ngiti ng ate ko at ang kwentong binuo nila ay nagsimulang gumuho. Ako si Hazel Carter. Matagal pa bago kami nakatapak sa court na ito, napagdesisyunan na ng pamilya ko kung sino lang ang dapat nakahinatnan ko. Si Lauren, ang nakatatanda kong kapatid, ay ang definisyon ng kumpiyansa. Malakas siyang magsalita, madaling tumawa, at kailanman ay hindi nagduda na mas karapat-dapat siya sa lahat ng bagay kaysa sa kahit sino. Iyon ang gustong-gusto ng mga magulang ko sa kanya. Ang tawag nila doon ay ambisyon, liderato, at galing. Kapag pumasok si Lauren sa isang kwarto, lahat ay nag-adjust para sa kanya. Kapag ako naman, parang hindi man lang nila napapansin. Sa mga family gathering, laging ipapatong ni Papa ang kamay niya sa balikat ni Lauren at sasabihing, "Ito ang anak naming si Lauren. Alam niya ang gusto niya sa buhay." Pagkatapos, titingin siya sa akin ng parang pahabol na lang. At ito naman, si Hazel. Siya ang responsable. Ang salitang responsable ang ginagamit nila kapag wala na silang mahanap na ibang pwedeng ipuri sa akin. Natutunan ko ng maaga na ang pagsasalita ay lalo lang nagpapalala ng sitwasyon. Kapag sumasabat si Lauren sa akin, sasabihin ni Mama, "Patapusin mo muna ang ate mo, Hazel." Kapag kinuha ni Lauren ang gamit ko, magkikibit balikat lang si Papa. "Hindi mo naman na kailangan yan, di ba?" At kapag sinubukan kong magprotesta, magiging malamig ang pakikitungo nila. "Bakit ba ang hirap mong pakisamahan?" itatanong nila. Kaya naman, tumigil na ako sa pakikipag-argumento. Tumigil na ako sa pagpapaliwanag. Ang katahimikan ang naging ligtas kong kanlungan. Pagkalipas ng ilang taon, nang pumanaw ang lola namin, ipinamana niya sa akin ang bahay niya sa Cedar Lane. Hindi ito mansyon o marangyang property. Isa itong lumang bahay na may maingay na sahig at may tulo ang bubong, pero matatag ito katulad ni Lola. At sa mga dahilan na hindi ko lubos na naintindihan noon, sa akin niya ito ipinagkatiwala. Pinagtawanan lang ako ni Lauren nang mabalitaan niya ito. "Iyang lugar na yan," sabi niya habang umiinom ng wine sa hapunan. "Anong gagawin mo dyan? Ibenta mo na lang at bumalik ka na. Kina Mama at Papa, iingatan ko ito." Mahina akong sagot. Nagkatinginan ang mga magulang ko. Parang masyadong mabigat yan. "Para sa iyo, Hazel," sabi ni Mama. "Hindi ba mas mabuting hayaan mo na lang si Lauren ang humawak niyan? Narito na naman kami." Ang asumpisyon na hindi ko kaya, na hindi ko dapat gawin. Inayos ko ang bahay ng dahan-dahan, sa sarili kong paraan. Gabi-gabi pagkatapos ng trabaho, bawat weekend ay ginugol ko sa pagkakaskas ng pintura, pag-aaral kung paano mag-ayos, at pagtatama ng mga mali. Ako ang nagbayad ng lahat. Bawat resibo, bawat invoice, bawat oras ng pagod ay sa akin. Hindi man lang bumisita si Lauren. Hindi man lang nagtanong sina Mama at Papa kung kamusta na. Pero nang matapos ang renovation, nang naging mahalaga na ang halaga ng bahay, biglang nagkaroon ng mga tanong, pag-aalala, at family discussion. Tinawagan ako ni Lauren isang gabi. Ang boses niya
ay sobrang tamis na nagpakaba sa akin. Alam mo, Hazel, sabi niya, nararamdaman ni na mama at papa na parang unfair na sa iyo lang ang bahay. Nanahimik muna ako bago sumagot. Ipinamana ito sa akin ng legal. Tumawa siya ng mahina. Titingnan natin. Doon ko naintindihan ang isang mahalagang bagay tungkol sa pamilya ko. Hindi ako isang taong may karapatan para sa kanila. Isa lang akong placeholder, pansamantalang tagahawak ng mga bagay na naniniwala silang para sa ibang tao. At sa isip nila, ang taong iyon ay laging si Lauren. 2 linggo matapos ang tawag na iyon, isang makapal na envelope ang dumating sa apartment ko. Walang return address. Sa loob ay mga dokumento ng korte. Naalala ko ang pag-upo sa gilid ng kama ko. Nanginginig ang mga kamay habang binabasa ang mga salita ng paulit-ulit. Lauren Carter v. Hazel Carter, ang pangalan ng ate ko sa itaas ng sa akin. Hinihiwalay ng isang malupit na V. Dinidimanda niya ako para sa pagmamay-ari ng bahay. Ayon sa kaso, nagkaroon daw ako ng verbal agreement na ibabahagi ang property sa kanya. At kalaunan, ay binawi ko raw ito dahil sa emotional instability at stress. Isinulat ito sa isang formal at propesyonal na lengguwahe. Ang uri ng pananalita na ginagawang mukhang makatwiran ang kalupitan. Ang mga pangalan ng magulang ko ay nasa huling pahina. Witness statements. Pirmado, walang pag-aalinlangan. Mas masakit pa iyon kaysa sa mismong demanda. Tinawagan ko muna si Mama. Sumagot siya sa pangalawang ring, defensive na agad. Hazel, hindi naman kailangang maging pangit ito, sabi niya. Gusto lang ng ate mo kung ano ang patas. Anong patas? Tanong ko ng mahina. Kahit kailan, hindi niya hinawakan ang bahay na iyon. Wala siyang inilabas na kahit 1 piso. Kinuha ni Papa ang phone. Masyado kang madamot. Diretso niyang sabi, si Lauren, may pamilya. Kailangan niya ng seguridad. Ikaw, nag-iisa ka lang. Nag-iisa. Para bang dahil wala akong asawa o anak, ay wala na akong karapatang magmay-ari. Pinagtrabahuhan ko ang bahay na yan, sagot ko. Ipinamana yan ni Lola sa akin. Hindi alam ni Lola ang ginagawa niya noon. Sigaw niya. At sa totoo lang, ikaw din. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Doon natapos ang tawag. Mabilis na dumating ang court date. Noong umagang iyon, mag-isa akong naglakad papasok sa courthouse. Nandoon na si Lauren, maayos na maayos ang bihis, nakaupo sa gitna ng mga magulang namin na parang reyna sa gitna ng kanyang mga guwardiya. Ngumiti siya nang makita niya ako hindi mainit ng ngiti, kundi isang matalim na tingin. Huwag kang mag-alala, bulong niya. Nang dumaan ako, mabilis lang to. Naupo ako sa defendant's table ng mag-isa. Walang pamilya sa likod ko. Walang kamay sa balikat ko. Isang bakanteng upuan lang. At ang katotohanang hindi na nila ako itinituring na kapamilya. Noong pumasok ang judge, kumakabog ang dibdib ko. Sinabihan ko ang sarili ko na huminga, kumalma, at makinig. Tumayo ang abogado ni Lauren. Sa bawat salitang binitawan niya, na-realize ko na hindi lang ito tungkol sa bahay. Hindi nila gustong makihati. Gusto nilang patunayan na wala akong karapatan doon. Binuo niya ang isang bersyon ko na mukhang kawawa. Si Miss Hazel Carter, simula niya, ay dumanas ng matinding emotional stress nitong mga nakaraang taon. Tinitigan ko lang ang harapan. Pinagmukha niyang ang pagtatrabaho ko ng mag-isa sa bahay ay tanda ng pagiging unstable. Pagkatapos ay dumating ang linyang nagpabigat sa loob ko. Ang aming posisyon ay sa panahong ito, nangako si Miss Carter na ibabahagi ang ownership ng property sa kanyang kapatid na si Lauren Carter. Isang pangako na kalaunan ay binawi niya. Kailanman ay hindi ako nangako. Pero hindi kailangan ng abogado ng ebidensya agad. Kailangan lang niya ng duda. Lumingon siya sa judge. Hindi ito kaso ng kasakiman, Your Honor, kundi kaso ng pag-aalala. Nag-aalala kami na dahil sa emotional strain, hindi na kayang pamahalaan ni Miss Carter ang ganitong asset ng mag-isa. Tumayo si Lauren at hinarap ang judge. Mahal ko ang kapatid ko, sabi niya.
Kaya ako nandito. Madali siyang masaktan. Gusto ko lang siyang protektahan sa pagkakamali. Halos matawa ako, pero nanatili akong tahimik. Matalim ang tingin ni Lauren sa akin. Mabilis siyang ma-overwhelm, Judge. Minsan pa nga, sinabi niya sa akin na hindi niya alam kung kaya niya bang i-handle ang bahay. Iyong parteng iyon ay totoo. Sinabi ko iyon isang gabi habang pagod na pagod ako sa renovation. Pero ang ibig kong sabihin noon ay pagod ako sa trabaho, hindi ang pagmamay-ari ng bahay. Ang narinig ni Lauren ay pagkakataon. Doon ka na nag-alok na tumulong? Tanong ng abogado. Tumango si Lauren. Nag-alok ako na hatiin ang responsibilidad para mabawasan ang pressure sa kanya. Sumabat bigla si Mama. Siya po talaga ang sensitibong anak. Masyado siyang personal magdala ng mga bagay. Sinaway siya ng judge. Mrs. Carter, magkakaroon kayo ng pagkakataong magsalita mamaya. Nararamdaman ko ang bawat instinct sa katawan ko na sumigaw. Magpaliwanag at itama ang bawat baluktot nilang kwento. Pero hindi ko ginawa dahil naintindihan ko. Hindi nila ako kinakausap. Kinakausap nila ang judge tungkol sa akin. Na tila wala ako doon. Naupo si Lauren, nakuha ng perpekto ang papel niya bilang mapagmahal na ate. Bumulong siya sa akin nang mahina na siya lang ang makakarinig. Sana, hinayaan mo na lang kasi akong humawak. Tumingin ako sa kanya sa unang pagkakataon. Doon ko na-realize na hindi lang ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa kung hahayaan ko ba silang magdikta kung sino ako. Kaya nanatili akong tahimik. Hindi dahil wala akong masabi, kundi dahil naghihintay ako ng tamang oras. Tumahimik ang courtroom. Isang uri ng katahimikan na nakakabingi. Binasa ng judge ang mga dokumento ng dahan-dahan. Huminto siya sa isang paragraph. Tumingin siya sa akin. Miss Carter, sabi niya. Napakatahimik mo. Lumingon ang lahat. Ngumiti si Lauren. Akala niya ito na ang sandaling magkakalat ako. Bago ko timbangin ang claims ng plaintiff, kailangan ko ng linaw, sabi ng judge. Itong sinasabing agreement na maghahati sa ownership, kailan ba ito nangyari? Sumagot agad ang abogado ni Lauren. Mga 1 taon na ang nakakalipas. Your Honor, sa isang pribadong pag-uusap ng magkapatid, tumingin uli ang judge sa akin. Miss Carter, naaalala mo ba ang pag-uusap na iyon? Huminga ako ng malalim. Opo, sabi ko. Lumapad ang ngiti ni Lauren. At naaalala mo ba na pumayag kang ilipat ang kalahati ng ownership ng property mo? Hindi po. Sagot ko. Malinis. Matatag. Walang pag-aalinlangan. Naglaho ang ngiti ni Lauren. Nagtala ang judge. Sabi mo, na-overwhelm ka noon. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit? Maingat kong pinili ang mga salita ko. Na-overwhelm po ako sa pagod ng renovation habang nagtatrabaho ng full-time. Tumingin ang judge sa dokumento ni Lauren. Miss Carter, tawag niya kay Lauren. Sinasabi mo na nakiusap ang kapatid mo na makihati ka sa ownership. Bakit walang nakasaad dito na makikihati ka rin sa mga gastusin? Hindi nakasagot si Lauren. Sumingit ang abogado niya. Base po sa tiwala ang kasunduang iyon, Your Honor. Family understanding. Kumunot ang noo ng judge. Ang tiwala ay bihirang isulat sa ganito kadetalyadong paraan. Inilipat niya ang pahina. At isa pa, si Miss Hazel Carter ay nagsumite ng tax records, renovation permits, at insurance policies na siya lang ang nakapangalan bilang sole responsible party. Lahat ng ito ay may petsa matapos ang sinasabi ninyong agreement. Nagsimulang manginig ang binti ni Lauren. Sabi ng judge, sa puntong ito, mas may katanungan ako sa kredibilidad ng nagsasakdal kaysa sa nasasakdal. Nagbago ang timpla sa loob ng kwarto. Ramdam mo ang pagbaliktad ng sitwasyon. Tumingin si Lauren sa akin. Wala na ang kanyang kumpiyansa. Narealize ko na ang katahimikan ko ay hindi kahinaan, pinilit ko silang magsalita muna para lumabas ang sarili nilang mga butas. Doon na tumayo ang abogado ko, si Attorney Daniel Santos. Tahimik lang siya kanina habang pinipinturahan ako ni Lauren bilang mahina. Lumapit siya sa harap
Dala ang isang manipis na folder. Your Honor, sabi ni Daniel, gusto naming talakayin ang tinatawag nilang agreement. Inilapag niya ang dokumento. Ipinasuri namin ang dokumentong ito sa isang independent expert. Hindi dahil gusto naming gumawa ng drama, kundi dahil may hindi tama, sabi ni Daniel. Ang agreement na ito ay may petsang March ng nakaraang taon. Gayunpaman, ang tinta na ginamit sa pagpirma nito ay hindi pa nailalabas sa merkado kundi nitong nakaraang 6 na buwan lang. Nagkaroon ng bulungan sa korte. Napatingala si Lauren. Ridiculous! Sigaw niya. Pero hindi siya pinansin ni Daniel. Your Honor, narito ang forensic report ng tinta at papel. At ang pirma rito ay hindi tumutugma sa sulat kamay ni Miss Hazel Carter. Napatakip ng bibig si Mama. Tumingin si Lauren sa abogado niya ng masama. Mayroon pa po, dagdag ni Daniel. Inilabas niya ang mga phone records at text messages. Binasa niya ang isang message ni Lauren. Ngayong may halaga na ang bahay, dapat na tayong mag-usap. Isang text pa. Sumasang-ayon sina Mama at Papa na hindi dapat sa'yo lang to. At ang huli, isang recorded voicemail mula kay Lauren. Tumayo si Lauren. Private yan. Pero pinaupo siya ng judge. Pinatugtog ang recording. Boses ni Lauren ang umalingaw-ngaw. Hazel, tigilan mo na ang pagpapanggap. Nasa iyo lang yan. Hindi mo naman makukuha ang bahay na yan kung alam lang ni Lola ang totoo. Maging matalino ka at pumirma ka na bago pa pumangit ang usapan. Katahimikan. Tulala ang tatay ko. Ang nanay ko ay nangingilid ang luha. Ang ikinababahala ng court na ito, sabi ng judge habang nakatingin kay Lauren, ay ang pattern ng pressure at ang tangkang pagkuha ng property sa paraang hindi legal. Tumingin ang judge sa akin. Miss Hazel Carter, bakit ka nanahimik habang sinasabi nilang wala kang kakayahan? Sumagot ako ng tapat. Dahil sa halos buong buhay ko, sila ang nagsasabi kung sino ako. Gusto ko pong marinig muna ng korte ang bersyon nila bago ko ipakita ang katotohanan. Tumango ang judge. May pagkilala sa kanyang mga mata. Wala akong nakikitang legal na basehan para sa hiling ng plaintiff, deklara ng judge. Ang pagsusumite ng peking dokumento ay isang seryosong bagay. Ang korte ay nagpapasya na ang buong pagmamay-ari ng property ay mananatili kay Miss Hazel Carter. Hindi ako ngumiti. Hindi ako nagdiwang. Tumayo lang ako at tinanggap ang bigat ng hustisya. Sinabihan pa ng judge si Lauren na ang anumang pananakot o panggigipit sa akin ay magreresulta sa mas mabigat na kaso. Pagkatapos ng hearing, mabilis na naubos ang tao. Nanatiling nakaupo si Lauren. Mukhang talunan. Lalapit sana si Mama sa akin, pero huminto siya. Hazel, sabi niya. Hindi namin akalain na aabot sa ganito. Iyon po ang problema. Sagot ko. Kahit kailan, hindi niyo ako inisip. Intindihin mo naman kami. Sabi ni Papa. Gusto lang ni Lauren na protektahan ang pamilya. Umiling ako. Hindi po. Gusto niya lang protektahan ang sarili niyang interes. So ganoon na lang yun. Singhal ni Lauren. Ikaw ang panalo. Kami ang masama? Tiningnan ko siya ng diretsyo. Hindi ito tungkol sa panalo o talo. Tungkol ito sa pagkakaroon ng boses. Pwede mo naman kaming kausapin. Sigaw niya. Sinubukan ko. Sabi ko, hindi lang kayo nakikinig. Naglakad ako palabas ng courthouse. Ang hangin sa labas ay mas masarap lang hapin. Hinabol ako ni Attorney Santos at iniabot ang folder ko. Mahusay ang ginawa mo. Sabi niya. Salamat po sa paniniwala sa akin, sagot ko. Pumunta ako sa bahay sa Cedar Lane ng gabing iyon. Pinanood ko ang paglubog ng araw mula sa beranda na ako mismo ang nag-ayos. Pumasok ako sa loob at hindi muna binuksan ang ilaw. Nakikinig lang ako sa katahimikan ng bahay na pinaglaban ko. Nag-vibrate ang phone ko. Text mula kay Mama. Kailangan nating mag-usap. Inilapag ko ang phone nang nakataob sa table. Hindi muna ngayon. May mga usapang kailangan ng distansya bago maging tapat.
At may mga usapang hindi na talaga kailangang mangyari. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako na ang pagpapanatili ng kapayapaan ay responsibilidad ko, na kung tatahimik lang ako, magiging maayos din ang lahat. Hindi pala, ang kapayapaang nangangailangan ng iyong pananahimik ay hindi tunay na kapayapaan. Ito ay pagbubura sa sarili mo. Hindi ako naging masamang anak o masamang kapatid dahil lang ipinaglaban ko ang karapatan ko. Naging matanda lang ako na marunong nang tumayo sa sarili niyang mga paa. Nilakad ko ang bawat kwarto. Hinahawakan ang mga pader na ako ang nagpintura. Bawat kanto ay may kwento ng pagtitiyaga. Sa huli, nakuha ko ang bahay. Pero mas mahalaga, nahanap ko ang boses ko, ang aking mga hangganan, at ang katiyakan na hindi ko kailangang manahimik para lang magkaroon ng lugar sa mundong ito, lalo na sa sarili kong buhay. Dito pa lang talaga nagsisimula ang kwento ko. Huwag mong hayaang ang katahimikan mo ang maging basehan ng halaga mo. Minsan, ang pinakamalakas na pahayag ay ang pagtayo para sa katotohanan.